Isang babae ang nakahiga sa pavement, naguguluhan, walang ideya kung anong nangyayari. Hindi niya napansin, nasaksak na pala siya. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, nasa harap na siya ng isang kakaibang gusali. Pumasok siya, at sinalubong siya ng isang lalaking may apoy ang ulo. Literal na apoy. Siya si Sato, ang manager ng Taso Carey Hotel. Dito niya nalaman, ang hotel na to ay hindi ordinaryo. Isa itong liminal space. Pansamantalang pahingahan ng mga kaluluwang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang mga bisita rito, kadalasan, wala ring alaala kung sino sila. Gaya niya. Pinapirma siya sa logbook, pero isang malaking problema. Wala siyang maalalang pangalan. Lumabas si Atori, isang mysterious na hotel attendant. Siya ang naka-assign na maging attendant niya. Magaan ang aura ni Atori pero may lalim sa mga mata, parang alam niya ang mas marami kaysa sinasabi niya. Inihatid niya ang babae sa kwarto nito. Dito ipinaliwanag niya, ang mga gamit sa loob ng kwarto ay madalas naglalaman ng pahiwatig, clue para matuklasan mo kung sino ka talaga. Nag-ikot ang babae. Tahimik, halos walang laman ang kwarto. Pero may isang painting na umagaw ng pansin niya. Nang silipin niya ang likod nito, may nakatago, isang concert ticket. At sa paghawak niya rito, biglang pumasok ang isang flash. Isang alaala ng concert, at biglang may lumabas na school bag sa cabinet. Lumabas siya ng kwarto at pinakita ang school ID niya, siya si Neko Sukahara. Unti-unting bumalik ang imahe ng sarili niya. Mukhang siya ngayon. At sa isang iglap, unti-unting bumalik ang konting fragments ng kanyang pagkatao. Kinausap siya ni Sato at Atori. Ngunit hanggang doon lang ang alaala niya. Ang huling alaala niya ay papunta siya sa isang concert. Afternoon. Blackout. Para makapag-isip, naglibot-libot muna siya sa hotel. Nakilala niya ang ibang staff, si Ruri, ang mabait pero tahimik na cook. Si Mano, ang bartender na parang may sariling lihim. At si Kiriko, mukhang tarsier pero may matalas na instincts. Habang nag-a-adjust si Neko, may dumating na bagong guest. Isang babae, pero ang ulo niya, isang tarot card. Lover, kakaiba, creepy, pero hindi rin siya mukhang natatakot. Tinawag niya si Atori ng Amuran, at nag-react si Neko, familiar ang pangalang iyon sa kanya. Sabi ni Sato, baka kailangan nang i-check ang kwarto ng babae. Sa Taso Carey Hotel, nagbabago ang mga kwarto depende sa pangangailangan ng guest. Sumama si Neko, dala ng curiosity. Sa kwarto, may bookshelf na dati raw wala. May mga sulat, at may isang picture, isang lalaki. Si Amuran. Dito nagsimula ang pagbuo ng puzzle. Naalala ni Neko, si Amuran ay isang sikat na fortune teller. Celebrity, may sariling brand. Pero recently, nasangkot sa cheating scandal. Ang mga komento online, puro galit at panlalait. Napansin ni Neko ang mga memorabilia ni Amuran sa kwarto. Dito na-confirm, fan pala siya ng guest na ito. Hardcore, may letters pa sa cabinet. Doon lumitaw ang pangalan, Yumi Hoshina. Biglang nawala ang tarot card sa ulo ni Yumi. Unti-unting bumalik ang mukha niya, at kasabay nito, ang mapait na katotohanan. Nagkarelasyon pala sila ni Amuran. At sa dulo, siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sa muling pag-alala ni Yumi ng trahedya, nawalan siya ng malay. Ngunit nang magising siya, kaharap niya na si Sato. Iyak siya ng iyak, sa isip niya, baka buhay pa siya. At kung totoo nga, hindi niya alam kung anong babalikan niya sa mundo. Pero sa isang tahimik na sandali, kinausap siya ni Neko. Nagbigay siya ng advice, kung idol niya si Amuran at tumigil na siya sa pag-fortune telling, suggestion ni Neko, na bakit hindi na lang si Yumi ang magpatuloy. Nagliwanag ang mata ni Yumi. Sa puntong yun, nagdesisyon siya. Nag-checkout siya sa hotel. At si Neko, hindi pa rin buo ang alaala niya. Pero may isang malinaw sa kanya, gusto niyang manatili sa hotel. Gusto niyang tumulong at magtrabaho sa lugar na to. At doon nagsimula ang bagong yugto para kay Neko. Ang babae na minsang nawalan ng pagkatao, ngayon, handa nang tumuklas ng mas malalim na katotohanan. Sa mundo ng buhay at patay, at sa sarili niyang nakaraan. Tinuturuan ni Atori si Neko kung paano maglinis ng tama. Detalyado siya magturo, at nabanggit niyang dati siyang concierge sa isang kilalang hotel, ang Gardenside Hotel. Natuwa si Neko sa professionalism ni Atori, pero agad dumating ang manager. Nag-volunteer si Neko na tumulong sa front desk. Tahimik at walang masyadong bisita, kaya inakala niyang boring ang trabaho. Pero sabi ng manager,
Kapag maraming dumarating na guests, ibig sabihin maraming namamatay o nasa bingit ng kamatayan. May isang guest na dumating, at ang ulo niya ay parang pachinko ball. Naghahanap siya ng makakalaro sa kahit anong sugal. Binanggit niya ang mga ito isa-isa, pero mahjong lang ang meron sa hotel. Kaya niyaya niya sina Atori, Mano, at ang manager para makipaglaro. Naglaro sila sa loob ng kwarto ng lalaki. Habang naglilinis sa paligid, napansin ni Neko ang mga clue, mga resibo, larawan, at gamit na nagpapakitang matagal na siyang nalulong sa sugal. May nakitang telepono si Neko. Nang tumunog ito, sinabi ng lalaki na siya na ang sumagot. Nanay niya pala ang tumawag. Nag-aalala ito sa kanya at sinabi nitong pinagluto siya ng hamburger steak. Tinawag niya ito sa palayaw niya na akin. Pagkatapos ng laro, kumain ang lahat sa dining hall. Ipinaliwanag ng hotel manager na ang mga tawag sa telepono ay replay ng mga memorya ng guest. Tumawag muli ang lalaki sa staff, humihiling ng hamburger steak. Kahit pachinko ball ang ulo niya, nakakakain pa rin siya. Napansin niyang iba ang lasa ng ulam, parang hindi nanay niya ang nagluto. Sagot ni Neko, baka nasa kwarto niya ang sagot para maalala niya kung sino siya. Sinuri ni Neko ang mga papel sa kwarto. May mga utang na malaki ang halaga. Biglang nag-breakdown ang lalaki, at tumilapon sa sahig ang mga pachinko balls at gambling tickets. Tumunog ulit ang telepono, pero ngayon, isang galit na tao ang sumisigaw, naniningil ng utang. Inamin ng lalaki na ninakawan niya ang sariling ina, pero kulang pa rin iyon at puno siya ng regrets dahil dito. May lumitaw na box na puno ng coral. Dito niya naalala, naging coral poacher siya para mabayaran ang utang. Sa huling sulat ng utang, nakita niya ang sarili niyang pangalan, Atsuhiro Ando. Bigla siyang natabunan ng lupa sa mismong kwarto. Si Neko, agad humingi ng tulong kay Atori. Hinukay nila ito, at nailigtas. Pagkatapos, ikinwento ni Atsuhiro kung paano siya namatay. Dahil sa laki ng utang, pinilit siya ng mga loan shark gumawa ng illegal na trabaho, ang maging coral poacher. Ngunit sa huli, binaon pa rin siya ng buhay ng mga ito. Wala raw siyang ibang hiling kundi marinig muli ang boses ng kanyang ina. Pinagbigyan siya ni Neko. Nang marinig niya ito sa huling pagkakataon, napaluha siya, hindi lang dahil sa lungkot, kundi sa bigat ng kanyang pinagdaanan. At naalala rin niya na kahit siya ay nakalibing, buhay pa siya at ang nanay niya. At isa na namang guest ng Taso Carey Hotel ang nag-checkout. Sa labas, habang pinagmamasdan ang paglisan ni Atsuhiro, napaisip si Neko. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Taso Carey? Sagot ng manager, ang salitang ito ay nagmula sa tanong na sino ka. Isang tanong na halos lahat ng guest ng hotel ay kailangan sagutin bago sila tuluyang makaalis. Naisip tuloy ni Neko, ano nga kaya ang itsura niya noong dumating siya? Sagot nila, normal daw siya, di tulad ng ibang guests. Sa Taso Carey Hotel. Tahimik, pero may bumabagabag kay Neko. Napansin niya kung gaano ka-passionate si Ruri sa trabaho niya as cook, pero hindi pa rin niya maalis ang pagkailang sa kanya. Siguro dahil sa blunt remarks ni Ruri, o baka dahil sa kakaibang fascination ni Neko sa kanya. Nagpunta si Neko sa hotel manager. Nagsuggest siya na siya muna ang sumalubong sa mga bagong guest. Timing, may dumating agad, isang lalaking may bulaklak na pansy sa ulo. Siya na rin ang tumanggap dito, determined na ipakita kung gaano siya ka-capable. Dinala ni Neko ang guest sa kanyang kwarto, kahit may hindi magandang vibes siyang nararamdaman dito. Sa loob, nakita niya ang isang family picture, at isang libro na agad niyang binuksan. Laman nito, mga koleksyon ng mga larawan ng babaeng biktima ng assault. Agad nagduda si Neko, pero nagsalita ang guest. Isa raw siyang detective. Ipinakita niya ang isang Sherlock Holmes book, at sa loob nito may calling card ng isang detective agency. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Siya si Masaki Asoto. Kwento ni Asoto, sunod-sunod ang kaso ng assault na may iba't ibang motibo. Galing siya sa pamilya ng mga doktor, pero pinili niya ang landas ng pagiging detective, dahil hindi niya gusto ang lifestyle ng pagiging doktor at iba pang personal na dahilan. Pagkatapos ng maikling kwentuhan, nagpaalam si Asoto para magpahinga. Si Neko naman, tumuloy sa kwarto ni Atori. May favor si Mano. Sa loob, bumungad ang classical music. Napansin ni Neko na iba ang time of day sa kwarto ni Atori, twilight, kumpara sa kanya na umaga. Tumingin sila sa labas. May structure sa malayo at may dumadaan na train. Habang sinusubukan ni Neko tanungin kung may maalala pa si Atori,
tanging memorya ng pag-alis sa bahay lang ang malinaw sa kanya, hindi niya naalala kung nakasakay siya ng tren. Dinala ni Neko ang request ni Mano, ang isang record galing sa kwarto ni Atori. At ginawa niyang music sa bar. Matapos ay dinala ni Mano si Neko sa kwarto niya. Madaming gamit sa kwarto ni Meno at pinapili niya si Neko ng isang bagay na pwede niyang kunin doon as reward. Ang pinili ni Neko ay isang lukang glass o salamin. Bumalik si Neko sa kwarto ni Asoto. Nakalimutan pala niyang sabihin, ang kwarto ng guest ay sumasalamin sa kung anong kailangan nila. Habang nag-iimbestiga, may nahanap silang school ID, report card, at mga basang gamit, bagay na hindi tugma sa kwento ng isang detective. May nakita ring larawan ng babae, sabi ni Asoto, girlfriend daw niya. At nang buksan ni Neko ang bintana, may lumabas na sugat mula sa katawan ni Asoto, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Naalala na ni Asoto ang nangyari. Nadulas siya sa tulay, at nahulog sa mga railings ng isang garden na may flowers. Pero may mali, sa paningin ni Neko, hindi siya isang biktima. Isa siyang kriminal. 3 beses na siyang nagsinungaling. Una, ang pagkatao niyang detective. Pangalawa, ang album ng mga babaeng biktima. Pangatlo, ang larawan ng girlfriend daw niya na kapareho ng itsura ng nasa album. Nang kinumpranta si Asoto, nagwala ito. Ginawang hostage si Ruri gamit ang kutsilyong nakuha niya mula sa kwarto. Pero mabilis ang kilos ni Neko. Ginamit niya ang salamin mula kay Mano para masilaw si Asoto. Nakatakas si Ruri, at sinapak ito ni Atori. Sinabi ni Neko na dapat makulong si Asoto sa hotel pansamantala, at dalhin siya sa mundo ng nabubuhay para makulong. Ngunit sabi ng manager ay hindi ito pwede. Dahil kahit sino, kahit gaano pa kasama ng isang tao, ay tinatanggap sa hotel at hindi pwedeng i-banish. Wala silang magagawa, mananatili si Asoto sa hotel. Pagkatapos ng lahat, nagpasalamat si Ruri kay Neko. Tahimik ang gabi, pero mabigat pa rin ang hangin. Sa lugar na ito kung saan pinipilit alalahanin ng mga bisita kung sino sila, minsan masakit din ang katotohanang natutuklasan nila. Sa kasalukuyan, may tensyon sa trabaho. Pinuna ni Asoto ang paglilinis ni Neko, hindi raw ito maayos. Pero higit pa sa komentaryo ang naramdaman ni Neko. Parang may masama siyang kutob tungkol kay Asoto. Ibinahagi niya ito kay Atori. Nagsuggest si Atori na siya na lang ang maging attendant ni Asoto, pero tumanggi si Neko. Napagkasunduan na lang nila na wag silang mapapadpad sa isang closed space kasama si Asoto, para sa kaligtasan niya. Pagkatapos, may dumating na 2 bagong guest, 2 babae, pero nakatakip ang mga mukha. Isa may ulo ng smartphone, ang isa naka-fencing mask. Tinanong sila ni Atori kung magkakilala sila. Hindi raw, kaya binigyan sila ng magkahiwalay na kwarto. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kwarto ng 2. Isa modern, isa traditional. Sa loob ng kani-kanilang kwarto, nagsimulang bumalik ang alaala nila. Unti-unting lumilinaw ang pagkatao nila, sina Kiyo Ejit Tsuryuji at Nagumo Ariyake, parehong miyembro ng Kendo Club. Nagpaliwanag ang hotel staff kung ano ang maaaring mangyari sa mga kwarto, mga clue sa pagkatao nila. Napadaan si Asoto at agad siyang naging interesado sa 2 babae. Sa bar, kinausap siya ni Kiriko, tinanong kung anong klaseng tao ang gusto niyang patayin. Babae raw, sagot ni Asoto. Pero ayaw niyang mapunta sa impyerno. May pagdududa pa rin kung totoo ba ang sinasabi ng staff. Samantala, sa pagitan ng 2 magkaibigan, may lumalalim na tensyon. Nag-aalala si Kiyo baka mawalan sila ng practice, habang si Nagumo ay worried sa concert na mamimiss niya. Para kay Kiyo nakakainis ito. Si Nagumo ang ace ng team, at ramdam niya ang kakulangan ng seriousness nito. Hindi niya napigilan ang emosyon, nagdabog siya at nag-walk out. Nahulog ang utensils dahil sa inis niya, pinulot ito ni Asoto na parang walang nangyari. Nag-usap si Kiyo at Neko. Inamin ni Kiyo na matagal na siyang frustrated kay Nagumo. Sa kabilang banda, kinausap ni Asoto si Nagumo. Nagpakilala siya bilang detective ng hotel. Ibinuhos ni Kiyo ang hinanakit niya kay Nagumo, na kahit di seryoso sa kendo, gusto pa rin mag-participate. Pero si Neko, may ibang pananaw. Para sa kanya, mahalaga kay Nagumo ang enjoyment at connection sa tao. Dagdag ni Neko, baka may ibang way lang si Nagumo kung paano ma-enjoy ang kendo. Habang nag-uusap si Nagumo at Asoto, may nangyaring kakaiba. Bumukas ang isang cabinet, bumagsak ang laman nito, at natabunan sila. Dito,
Naalala ni Nag-umo ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa isang dating argumento, pinilit ni Kiyue paalisin si Nag-umo sa kendo dahil hindi raw ito seryoso. Sinagot siya ni Nag-umo, gusto niya lang ma-enjoy ang ginagawa niya. Sa galit, dinabugan ni Kiyue ang shelf, bumagsak ito, at yun ang naging sanhi ng aksidente. Pero para kay Soto, hindi aksidente yun, isang murder daw. Nagilty si Kiyue. Gusto niyang ayusin ang lahat, kaya nagpas siyang magsepuko. Samantala, bumisita si Nag-umo sa kwarto ni Kiyue, at naglabas ng shockang na katotohanan, patay na raw siya, habang si Kiyue ay buhay pa. Naglabas si Nag-umo ng katana. Pinilit niyang kumbinsihin si Kiyue na siya ang maging kapalit sa buhay niya. May isang patakaran daw sa hotel, pwedeng palitan ang buhay ng isang patay kung may kapalit mula sa mundo ng buhay. Ngunit hindi niya naipaliwanag ng maayos. Dahil nakonsensya si Kiyue sa pagkamatay ni Nag-umo, hinayaan niyang mapatay siya nito. Sa huli, pareho silang nag-sorry. Si Kiyue, dahil hindi niya inintindi ang nararamdaman ni Nag-umo. Si Nag-umo, dahil gusto niya talagang mabuhay. Huli na nang napagtanto nilang naloko lang sila ni Soto. Tumakbo si Nag-umo sa labas ng hotel at lumabas ang pulang buwan. Isang tanda ng paghatol. Hinila si Nag-umo pababa, patungong impyerno. Natuwa si Soto, tila ba napatunayan niyang totoo ang konsepto ng impyerno. Nang tanungin siya ni Neko kung may kinalaman siya sa nangyari, tumanggi siya, pero hindi sigurado kung totoo. Kahit siya ang nagsabi kay Nagumo na pwede pang mabuhay ang isang tao basta may kapalit na buhay. Sa dulo, nakita natin ang kapalaran ng mga namamatay sa hotel. Si Kiyue, unti-unting naging abo. Ganun lang siya nawala, parang hindi na kailanman nag-exist. Isang lalaki at babae ang nakatayo sa balcony ng hotel, nakatingin sa tanawin. Pumpkin ang ulo ng lalaki, at glass shoe naman ang babae. Tinawag ng lalaki ang babae sa pangalang Kyoko, pero wala itong maalala. Matagal na silang nandun. Si Ruri, halatang naiinip na. Pero dumating si Neko, ang bagong inassign na attendant sa kanila. Tinanong niya ang dalawa kung ano ang huling memorya nila bago mamatay. Ang lalaki, tanging alam lang niya ay mahal niya si Kyoko. Ang babae, wala ring maalala, pero may mabigat siyang pakiramdam tuwing tumitingin sa tubig sa bangin. Habang parang normal lang ang lakad ng dalawa sa paligid, sinimulan ni Neko at ni Ruri ang pag-iimbestiga sa kwarto nila. Napansin ni Neko ang relo sa dingding, inikot niya ito, at may lumabas na notebook. Pagbalik nito sa babae, bigla itong may naalala, gumanap pala siyang Cinderella sa isang play noon. Sa loob ng notebook, may nakaipit na marriage certificate. Pangalan ni Kyoko ang nakalagay. Pero kahit na may dokumento, hindi pa rin natanggal ang glass shoe sa ulo niya. Nakita ito ng lalaki, at sa pangalan sa certificate, doon niya naalala, siya si Toru Nagai. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Nag-date sila matapos ang play na Cinderella. Sa kabilang banda, humingi ng decaf si Soto kay Neko. Tinanong niya kung guest ni Neko ang lalaki. Sinabi ni Neko na mag-asawa sila, pero napansin ni Soto, wala sa ring finger ni Toru ang wedding ring. Dumating si Atori, at si Soto naman, may hirit. Tinanong niya kung sabay-sabay ba mag-date ng babae si Atori, kasi ganun daw si Soto dati. Biglang naputol ang usapan nang sumigaw ang babae, nagbago ang paligid. Binaha ang kwarto nila, mabaho daw ang tubig. Nang i-check ni Neko, tubig dagat ito. Nang hamupa ang baha, may mga pahinang lumutang mula sa daily planner nila. Sa parehong araw, mangingisda si Toru, pero date naman ang nasa planner ng babae. Dahil sa walang singsing si Toru at magkaiba ang schedules nila, sinabi ni Neko ang posibilidad, baka may affair si Toru. Galit ang babae, binato si Toru. Tinanong niya si Neko kung anong gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyon. Pero sagot ni Neko, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. May iniwan ang babae bago umalis. Nilapitan siya ni Soto, at sinabing tama siya. Binuksan ang iniwang bagay, may sulat sa loob. Binasa ito ni Neko, at na-realize niyang kailangan niyang mag-apologize. Ibinigay ni Kiriko kay Neko ang isang telescope. Nag-sorry si Neko sa dalawa. Hindi pala totoo ang affair. Si Soto, biglang nagpakilalang superior ni Neko kahit halatang biro lang. Ipinaliwanag niya na ang suot ng mga guests ay refleksyon ng kung paano nila gustong makita ang sarili nila. Wala man siyang singsing, posibleng pinaparisay ito ni Toru dahil importante ito sa kanya.
Pinaliwanag din ni Neko, sa play na sinalihan nila, si Kyoko Matsumoto ang Cinderella. Pero may isa pang Kyoko, si Kyoko Takahashi. At si Toru, hindi si Prince Charming. Siya si Farmer number 1 lang. Dito na nagkaalinlangan ang lahat. Ang Kyoko na kasama niya ngayon, si Kyoko Takahashi pala. Sinubukan niyang ipilit na sila ni Toru ang magkasama. Pero sa totoo, may hawak siyang blackmail, hostage niya ang anak at asawa ni Toru. Patay na si Kyoko, at gusto lang niyang makasama si Toru. Pero si Toru, iniisip ang anak niya. Gamit ang telescope, nakita nila ang living world. Buhay si Toru, at ligtas ang anak niya. Sa huling pagkakataon, tinangkang saksakin ni Kyoko si Toru. Pero pinigilan siya ni Neko, dahil kapag nakapatay ang isang guest, diretso siyang mapupunta sa impyerno. May paraan para manatili si Kyoko sa memorya ni Toru. Hindi ito sugat, kundi marka. Ang tanging paraan na naisip niya para magkaroon ng marka sa buhay ni Toru. Tumalon siya mula sa balcony, at unti-unting naglaho. Isang lalaking mukhang si Atori, nasa ibang bansa. Isang jazz musician sa isang banda, pero halatang hindi niya kinakaya ang pressure. Sa gitna ng pag-iimpake, nakita niya ang isang lumang record, isang obra ng taong humubog sa passion niya sa music. Balik sa hotel. Simple ang simula, paghahabol lang ng pusa. Pero sa gulo, may natabig na vase at tumapon ito sa ulo ng manager. Kahit basa na, hindi pa rin natanggal ang apoy sa ulo niya. Ang batang lalaki na may rocket sa ulo ang amo ng pusa na iyon. Pero bago pa man siya makausap ng maayos, dumating ang isang bagong guest, may record o plaka ang ulo. Tahimik, pero may sinabing makahulugan, hindi kailangang habulin ang alagang pusa, babalik ito sa kanya kapag handa na siya. Pinaalala ng manager sa bata kung anong klaseng lugar ang Taso Carey Hotel. At ang sabi ng bata, nakita raw niya ang pusa na iyon bago siya makarating doon. Hinati ang assignments, dinala ni Atori ang lalaking may record sa kwarto niya, habang si Neko naman ay tumutok sa bata. Sa kwarto, na-confirm ng lalaki na mahilig siya sa jazz. May saxophone siya, at sa paghawak pa lang nito, alam mong parte na ng identity niya iyon. Habang tinitingnan ni Atori ang plaka niya, tila may kumurot sa memorya niya. Nang humingi ng pahintulot ang guest na magpatugtog, pumayag si Atori. Pero habang tumutunog ang musika, ramdam mo ang bigat ng reaksyon ni Atori. Sa kabilang kwarto, tinanong ni Neko ang bata kung rocket scientist ba ang magulang niya. Pero sagot nito, bully raw ang nanay niya. Emotional, tumakbo siya palabas, nagtungo sa bar, at doon nakita siya ni Asoto. Ang pusa, laging alerto kapag nandyan si Asoto, parang protector ng bata. Habang nagkakatagpo-tagpo ang mga characters, nabanggit ni Asoto na marunong siya magpiano. Matapos ay tumugtog ang lalaki kasama ang bata para pakalmayin ito. Sabi ni Asoto, siguradong musician ang lalaki. Pero napansin niya, si Atori, parang lutang. Maging si Naruri at Neko, napatingin. Nag-uusap ang dalawang guests. Tahimik, pero ramdam mong may tanong ang bata, nasaan na kaya ang nanay niya? Samantala, kinausap ni Neko si Atori. Napansin niya ang lungkot nito. Sa kwarto ni Atori, pinakita niya ang record, alam niya, ang guest ay si Takashi Ogawa, isang world-famous jazz player. Idol niya. Kaya niyang gayahin ang bawat piraso ng musika ni Takashi, pero kahit kailan, hindi niya naramdaman ang passion sa music. Nag-aral pa siya sa US, pero walang spark. Sabi ni Neko, hindi kailangan ng rason kung gusto mo ang isang bagay. Minsan, sapat na ang pagkagusto dito. Hinikayat niya si Atori na kausapin ang taong hinahangaan niya. Pagbalik ni Atori sa guest, wala na ang plaka sa ulo ni Takashi. Nakaupo ito, nakikinig sa sariling tugtugin. At doon niya sinabi ang totoo, habang tumutugtog siya ng last performance niya, sa sobrang intense, di niya namalayang namatay na pala siya. Samantala, sa kwarto ng bata, hinabol ni Neko ang pusa. Gumamit siya ng kumot, pero sa pagbagsak nito, lumabas ang alikabok. Dinala ng pusa ang bag ng gamot na may inhaler at reseta ng mga gamot at doon ang pangalan ng bata. Siya si Shota Watanabe. At nawala sa ulo ang rocket at naalala niya kung sino siya. Nag-transform ang kwarto, naging playground. At napunta sa tuktok ng slide si Shota. Matapos ay nahulog siya, eksaktong ganun daw siya nag-agaw buhay dati. Naalala niya lahat, sa playground niya unang nakilala ang pusa. Inalagaan niya ito, pero ayaw ng nanay niya dahil daw may asma ang bata. Tumakas siya,
Bumalik sa playground, at doon, sa pag-ubo at pagkadulas sa slide, muntik na siyang mawala. Sa hotel, bigla silang nakarinig ng boses. Boses ng nanay niya, tinatawag siya. At doon, parang may bumukas na pinto. Nagkaroon ng lakas ng loob ang bata na bumalik sa mundo ng mga buhay. Sa lobby, nagkita sina Takashi at ang bata. Nagpaalam sa isa't isa, simple pero may bigat. Pareho silang handa ng mag-checkout. Bilang huling regalo, tinugtog ni Takashi ang saxophone niya para kay Atori. Ikinwento niya, na minsan, inatake siya sa puso sa isang hotel. Kung hindi raw dahil sa mabilis na response ng concierge doon, baka namatay na siya noon pa. Si Atori pala ang taong iyon. Kaya't nagpasalamat siya, mula noon, buhay niya ay naging mas makabuluhan. Dinala ng liwanag si Takashi. Naiwan ang kanyang saxophone. Sabi ng manager, para ito kay Atori. At ngayon, sa tabi ng record ng kanyang idolo, meron na siyang sariling alaala na walang kapalit.